So, ngayon, Batang Quiapo, Morales, ay, di pala Batang Quiapo, sorry, no. So, nag-aantay tayo ng, kasi wala pang cable, so, antay-antay tayo maya-maya nung Batang Quiapo online, and then, tsaka tayo magla-live. Pero ang vlog ko ngayon is yung mga natutunan nating lessons, yung mga nakita kong videos sa TikTok, yung mga videos ni Doc Willie Ong, nakaka-inspire, at saka syempre sinabi niya rin dun yung dahilan kung bakit niya nakuha yung sarcoma cancer, no? Yung ano yung naging stressors niya, yun yung mainly yun yung mainly na post niya. Yun yung niya, sinabi niya stress. Sumakit yung ulo niya doon sa mga bashers, na stress siya doon sa bashers. Mahal na mahal niya daw yung sambayan ng Pilipino. Tapos binabash pa siya. Well, kung titignan mo, as a doctor, hindi naman kailangan hindi naman kailangan ni Dr. Willie Ong ang magpolitika. Pero yun na nga, ang mindset kasi ng mga tao na gustong tumulong kagaya ni Doc Willie, I have nothing against him except admiration, kasi binoto ko nga yan, di ba? Kasi alam na nating madumi ang politika sa Pilipinas. So dapat kung ano na lang yung maitutulong natin sa tao o sa mga Pilipino, in our own little way, makontento na tayo ron. Yun. Hindi mo na kailangang dagdagan yung stress mo. Kasi yun yung natutunan kong lesson Kung hanggang doon na lang yung maitutulong mo and you do it diligently. Yun. If you can do it diligently, if you can do it with due diligence and with passion and with the right frame of mind and the right frame of with good and right intention, siguro tama na yun. Hindi mo na kailangan magpolitiko para tumulong. Kasi Doc Willie Ong naniniwala siya dun sa sa Senado, walang doktor, walang health professional, walang health expert. Ever since Juan Flavier is in the Senate. So after Johnny Flavier, yung dating DOH secretary, wala nang senador. Kasi meron sa Congress si Janet Garin, yung dating DOH secretary yung time ni Pinoy. Pero sa Senate, wala. So gusto niyang tumakbo as senator kasi para may health expert doon. Kumbaga kasi alam niya Alam niya, pero hindi siya pinalad. So sa akin hindi na yung vlog mo na lang sa mga tao, yung pag-share mo sa social media nung alam mo, yun na lang yun. Hindi mo na kailangan kasi baka may nag-iengganyo rin sa kanya na, para makatulong ka, you should enter politics. I think no. The same thing na nangyari kay FPJ. Di ba? Siguro kung hindi siya tumakbo sa politika, malamang buhay pa hanggang ngayon si FPJ or tumagal pa yung buhay ni FPJ. Siguro baka nag-guess pa siya kay Coco. Nag-guess pa siya o nagkakamiyo pa siya dun sa probinsyano o even ngayon sa Batang Quiapo kung if ever buhay pa siya. Diba? So yun. Yung mga natutunan natin kay Doc Willie Ong na hindi mo kailangan sumobra kasi pag sumobra ka, sisingiling ka. Maganda nga yung intention mo sa iba, pero yung sarili mo naman ang nasa-sacrifice. Yung stress. Yun alay ko sinasabi kasi stress, di ba? Yung sasabi mo maging happy ka na lang. Yun yung pinipilit kong gawin, maging happy na lang ako. Kasi kung lahat na lang titignan mo yung stress ay kahit hindi naman dapat ika-stress yun. Diba? Kasi ako paniwala ako. 44 anyos na ako. If ever, oras ko na talaga. Di ba? If ever, di ba kung hindi naman siguro ako pababayaan ni Lord. Hindi naman ako siguro
hindi naman siguro ako pababayaan ni Lord kasi kahit papaano, may yung mga posible kong maging ano is nababawasan naman. Kagaya nung gout, di ba yung kidney ko, medyo naalagaan naman siya. No? I mean, mag-soft drinks na nga lang ako pag nasa labas. Di ba? Yung soft drinks ko is nasa labas na lang. Hindi na ako, pagka yung halimbawang trip na lang. Di ba? Ganon din pag chichirya. Pero hindi na parati. Kasi pag uwi ko sa bahay, may inom ako ng mga detoxifier ng kidney. Maghahanap pa nga ako ng yung liver-rich food. Yeah. Kasi mararamdaman mo naman yan. Mararamdaman mo naman sa katawan mo na may epekto naman yung kinakain mo. Siguro din kung may trabaho pa rin ako, nasa St. Francis pa rin ako ngayon, malamang natuluyan na ako dahil sigurado ko wala pa rin tigil ang soft drinks. So malaking tulong yung wala na ako sa St. Francis para hindi rin ako makapag soft drinks. Kasi sigurado ko yung sweldo ko napunta lang sa soft drinks. So yun. So yun lang praying for Doc Willie Ong sa fast recovery. Balita ako na-admit na naman siya sa ospital. So yun yung mga natutunan ko sa kanya, wag sobra. Kaya ako kung ano na lang yung kung ano yung magagawa ko within my capacity, yun lang ang gagawin ko. Hindi ko kailangan mag-overboard. Yeah. So, yun lang po.